Magandang gabi mga Ginoo, binibini at mga kura. Maraming salamat sa pagdalo sa piging na ito. Mga kura. Buenos dias. Buen dia, Tiago. Napaganda ng iyong asa. Maraming salamat sa pagdalo, Padre Damaso. Sana'y maging isa ka sa pikinig. Gracias. Buen dia, Don Santiago. Narito nga po ng aking asawang si Tiburcio. Maraming salamat sa pagdalo, Doña Victorina. Victorino na lang ang tawag mo sa akin. Napakaganda ng kaso na inyong tinutuloyan ni Maria at ni Isabel. Tiniente! Halika muna at kumain muna tayo. Nasaan na si Kapitan Tiago? Paumanhin, subalit nandito na ang aking panauhin. Magandang gabi mga padre at mga kagalang-galang na panauhin. Siya si Crisostomo, ang anak ni Don Rafael Ibarra na matalik kong kaibigan. Ako si Juan Crisostomo Ibarra, Magsal. Halina, tayo magsikay mga Ginoo at binibini. Mawalang galang Ginoo at binibini, Kapitan Tiago, nais ko lamang malaman kung sino ba dapat ang maupo sa kabiserang iyon. Marapat lamang na si Padre Sibila ang maupo sapagkat siya naman ang kura ng Anduage. Hindi maaari. Si Padre Damaso ang dapat maupo, sapagkat siya ang Padre Kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Maaari bang si Crisostomo Ibarra na lamang ang maupo sa kabiserang iyan, sapagkat malayo pang nilakbay niya, hindi ba? Sandali lamang. Mga Pilipino ang naghanda ng piging, hindi ba't hanggang dyan lang sila sa kanilang estado sa buhay? Total, narito naman na tayo. Ba't di pa natin pag-usapan kung ano nang nangyari kay Padre Damaso? Biruin mo yun? Mahigit 20 taon kang pinagkatiwala ng Espanya. Tapos ganun na lamang ang pagkakatanggal sa iyo. Maaari bang manahimik ka, Sibila? Magsitigil na kayo mga padre, tayo kumain. Bakit puro pakpak at leeg ang napunta sa akin? Paumanhin, Padre Damaso, ngunit si Crisostomo Ibarra lamang ang tinulang iyan. Crisostomo, maaari mo bang ibahagi yung karanasan mo sa Europa? Alam niyo ba mga Ginoo at binibini, napakaganda ng bansang aking napuntahan. Talaga naman napakaunlad ng kanilang bansa at lahat ng tao doon ay nakakapag-aral. At napakadami kong lingwaheng na pag-aralan doon. Kaya lamang ako naparito upang malaman kung ano ang talagang tunay na kinalagyan ng aking ama. Kung ano ang dahilan kung bakit siya namatay. Ha? Kahit ang mga bata ay kayang pag-aralan ng mga napag-aralan mo na sa Europa. Salamat, Padre Damaso. Ngunit, hindi ba't malapit ka sa aking ama? Ikaw ang isa sa kanyang kaibigan. Siguro may alam ka sa pangyayari kung bakit siya namatay. Ako'y paparito na mga Ginoo at binibini mga padre. Marami pa akong kailangan sa kasuhin at maaga pa ako aalis bukas. Punyeta, anong karapatan ng binatang yun upang bastusin ako? Ibarra, parang wala ka yata sa ayos. Tila walang nagbago sa lugar ito simula ng lubusan ako. Wala akong kaunlaran na nakikita. At hanggang ngayon napapaisip pa rin ako kung ano ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng aking ama. Alam mo, Crisostomo, kami mga kaibigan niya ay walang nakikitang kumakalaban sa kanya. Bukod sa pangaparing, pilit na pinapabagsak siya. Mga pare, hindi ba't sila ang dapat na umaalalay at gumagabay sa aking ama? Nang malaman ng ama mo na ganun nga ang nangyayari sa kanya. Hindi na ulit ito nang umpisal siyang hudyat ng pagkagalit ng mga pare. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba sa pagkamatay ng aking ama? Crisostomo,
Ang totoo niyan, Nanay, tatay, gusto ko tinapay, ate. Ito lamang ang may bibigay ko sa iyo sa ngayon. Hindi ko matatanggap yan. Mas mababa pa yung halaga niya. Tignan mo, tila tinatawanan ka ng mga bata. Ay! Teka nga lang. Ba't mga ingin nyo? Nakakaintindi yung pagkakagigikan nyo ah. Hindi po. Masyado. Hindi po. Balik ka dito. Nasabi ko. Ha? Ayun na. Ayun na. Nakakainsulto kasi kayo. Nakakainsulto ka kasi. Nyeta. Kailangan mo bigyan ng Binibin, leksyon. anong ginagawa mo sa bata? Ano ba? Itawan mo ako. Kailangan na matuto ng leksyon. Huwag mo siyang saktan. Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginagawa. Saklolo! Saklolo! Ipinagtanggol ko lang ang bata. Kahabag-habag ang sinapit ng aking ama. Nandito na pala si Maria Clara. Tingnan mo, mukhang isang anghel na hulog ng langit. Tunay ngang ikay kaakit-akit, Maria Clara. Maraming salamat mga binibini. Magandang araw mga binibini. Magandang araw po. Magandang araw, Maria Clara. Magandang araw, Padre Salvi. Salamat sa pagdalo. Tunay na kayo sarap pagmasdan ng isang Maria Clara. Kaakit-akit. Mapapasakit ka rin. Tiago, bilisan mo nga dyan. At ay pupunta pa ng Ubando. Dahil ngayon ang kapista ng Santa Clara. sandali lang aking mahal. Pagkatapos natin dito, pumunta ako kay Don Rafael at kay Padre Damas. Kaya mo pa ba? Kaya ko ito. Kung hindi mo pa kaya, pwede natin ito ipagpaliban at gawin natin sa susunod na taon. Kaya ko ito. Tiago! Tiago, ang akin dyan! Sumasakit na! Ano nangyari sa'yo? Manganganak na ata ako! Tawagin mo si Tia Isabel! 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 Kapitan Tiago? Tao po! Kapitan Tiago! Oh, sakto mo, nandiyan ka na pala. Pumasok ka muna. Kapitan Tiago, naparito ako upang ipaalala sa iyo na ako ay tutungo sa San Diego upang masaksihan ang kapistahan doon. Yan nga rin yung pinagpaplanuhan namin na dumalo sa pista na yon. O, tama-tama lang pala ang aking punta dito. Ngunit, nasaan mo ba si Maria? Si Maria? Si Maria, nandun siya sa silid. Kumatok ka na lamang doon. Maraming salamat. Maria Clara, napakaganda talaga ng aking bibiro. Tara, pumunta tayo sa azotea para hindi na din magambala si Tia Isabel. Halika, Isara. Ako ay nagagalak, Maria Clara, sapagkat hindi mo pa rin nakakalimutan ang ating sinumpaang dalawa. Pagkat ako'y narito, hanggat ako'y nabubuhay, ang pagmamahal ko ay sa'yo, higit kanina. Alam mo ba, Crisostomo, nabasa ko ang sulat na binigay ng iyong ama sa akin. At sinasabi roon, handa na siyang mawari sa iyo upang mapaglingkuran mo lang ang bayang sinilangan. Nang nabasa ko ito, ako ay nalunga dahil grabe na lang ang pagmamahal ng iyong ama sa iyo, Ibarra. Hindi na rin ako naisip ng aking ama, Maria, kung gaano ako nangulila sa kanya yung mga panahong ako ay nasa Europa. Pagpamanagin mo, Maria, sapagkat ako'y aalis na at may mahalaga pa akong pupunta. Pinagbili na rin ni Kapitan Tiago na ipagtulos mo na lamang ako. Magkita tayo, Ibarra. Paalam, aking Maria. Magkikita pa tayo.
Maria, Isabel, bilisan ninyo at tayo mahuhuli na. At saan kayo pupunta, Tian? Padre, magtutungo kami sa San Diego upang salubungin ang piyesta doon. Hindi ba't napag-usapan natin na kailangan niyo munang magpaalam sa akin? Alam mo namang ako ang pangalawang ama ni Maria. Tiago, huwag mong hahayaang ikasal si Crisostomo Ibarra kay Maria. Magandang araw mga binibini. Magandang araw po, Padre Sibila. Alam niyo ba yung mga nangyari sa ating bayan ngayong araw na to? Itong nagdaang mga araw? Hindi po, Padre. Hindi po po. Alam ba ninyong si Padre Damaso nakipag-away sa mga bisita ni Kapitan Tiago noong isang araw? Si Teniente Guevara naman ay tuluyan ng sumapi sa Kapitan General. At higit sa lahat, yung anak ni Don Ibarra, si Crisostomo, nagbalik na siya mula Europa. Dapat na silang matakot. Hindi ba nila alam na sobrang taas nila kung maningin ng buwis? Akala siguro nila walang alam ang mga Pilipino. Hindi ba nila alam na natuto na tayo? Kaya na nating panghawakan ng ating mga ari-arian. Hindi na nila tayo mauutok. Hayaan ninyo, marahil malapit na rin matapos sa maliligayang araw ng mga ito. Hintayin ninyo, tingnan na lamang natin ang mga mangyayari. Kailangan pa ba natin gawin to? Aba, ipinag-uutos to ni Padre Garote. Sa pagkakaalam ko, kailangan nating ilipat ang katawan na ito sa libingan ng mga insect. Bakit pa kailangan ilipat? Ang dami pa nating ukay mga bangkay. Imbes na pinag-uusapan natin ang dahilan, bilisan na lang natin ang paggawa para matapos na. Senyor Ibarra, narito na tayo sa puntod ni Don Rafael. Maraming salamat. Sa pagkakatanda ko, Senyor, may nakatanim dito na adelpa at sampaga. Ako ang nagtanim nun. Sapagkat di ko maalala kung nasaan yun nakatanim. Sapagkat marami na yung mga taong nakalibing dito sa sementeryo. Ipagpamanin niyo po, Senyor. Kaya mo, halina't maghanap tayo ng sepulturero sapagkat sila'y mas nakakaalam. Okay, samahan mo po ako, Senyor. Magandang araw ho, Ginoo. Naparito ho kami upang malaman kung nasaan po yung puntod ng aking ama. Ang kanyang pangalan po ay Don Rafael. Don Rafael? Wala akong alam. Wala kang alam? Ano ibig mong sabihin? Sandali! Sandali! May dapat ba akong malaman? Ano tinatago niyo sa akin? Ipagpaumanhin niyo, Ginoo. Ngunit ako'y napag-utusan lamang ng nagngangalang Padre Garote. Sabi, ay ilibing ko ito sa libingan ng mga inchik. Ngunit, lumakas ang ulan at nilibing na lang namin, itinapon na lang namin ito sa lawa ng San Diego. Padre Garote. Padre Salvi! Puta! Anong ginawa niyo kawalang yan sa aking ama? At ang kapal na mukha mong palit pa ng pangalan? Garote! Ha? Maghinang-hini ka sa mananalita mo, Crisostomo! At sinong garoting sinasabi mo? Hindi ako ang garoting sinasabi mo! Si Padre Damaso! Si Padre Damaso? Hindi ba siya yung kaibigan ng aking ama? Aking munting karaluman, ako'y narito muli. Bakas pa rin sa aking mga mata ang labis na pagkalumbay tulad ng iyong pagkawala. Minsan ko na bang naikwento sa iyo na ninais ng aking inay na pumasok ako bilang isang seminaryo. Ngunit agad ko siyang tinanggihan. Doon kita nakilala. Alam mo ba, buhat ng iyong pagkawala ay ibinhaling ko na lang ang aking sarili sa
sa pagbabasa ng iba't ibang klaseng aklat. At kasabay noon, napabayaan ko na rin ang negosyong binigay sa akin ni inay. At alam mo bang, madalas na ako pinagkakamalang baliw dahil masyadong matalinhaga ang aking kasagutan. At siya, ako'y paparito na. Lagi mong tatandaan, ang aking puso at diwa ay nasa iyo lamang hanggang sa muli nating pagkikita, aking munting karalungan. Crispin! Kayo'y pumarito. Naganda si Sisa ng espesyal na hapunan para sa inyo. Pagpaumanin niyo po doon, Anastasio. Ngunit kami ni Basilio may tungkulin po sa simbahan. Ganun ba? Sige, ako'y pupunta pa kala Don Felipo at Aling Doray. Kami ay pag-uusapan pa. Kuya Basilio, bago matapos ang lahat, ano itong ginawa mo, Crispin? Ako'y pinagbibintahan na ako ng 2 ounce at kailangan itong bayaran ng triple. Triple? Wala pa pala ating ounce ang sinasahod natin dito bilang sa kristal. Hindi natin ito maaaring ibigay sa kanila. Kailangan ito ng ating ina. Paano na yan, kuya? At anong ginagawa niyong dalawa? Ikaw, Basilio, kailangan mong bayaran ng multa dahil sa maling pagpapatunog mo ng kampana. At ikaw, Crispin, kailangan mo ring bayaran ng multa. Hindi ko po magagawa ang paratak ni Padre sa akin. Nagmanhin po, Padre. Ngunit kailangan na po namin lumisan. Lumisan? Ang akala ko'y alas 10 pa kayo ng gabi aalis. Ngunit, ang utos ng Guardia Civil ay hindi kayo maaaring umalis. Manhin po, pero hinahanap na po kami ng aming ina. Hindi kayo maaaring umalis. Kuya! Crispin! Kuya Basilio! Sinabi lang hindi! Patawad, Crispin! Maraming salamat sa ibinigay ni Don Anastasio ng mga pagkain. Tiyak na matutuwang 2 kong anak na ito. Sisa! Nasaan na pagkain? Nagugutom na ako galing sa bungan! Nagwaldas ka na naman ng pera. Hindi ka pa naaawa sa iyong sarili? O kahit maawa ka na lamang sa iyong 2 anak na nasa kumbento? Huwag kang sumasagot-sagot sa akin, Sisa. Yun, mabuti naman na pinaganda mo ko ng pagkain. Pedro, huwag mong kainin yan para sa mga bata yan. Tumigil ka dyan, Sisa. Pedro, maawa ka naman sa mga anak mo. Punyeta, halika nga rito. Halika nga rito, Sisa. Pedro, nasasaktan ako. Pedro, patawarin mo Manahimik ka dyan. Patawarin mo ako. Tumigil ka. Pedro, Ha? patawarin mo ako. Ano gusto mo? Hindi. Paparito na nga ako. Pumunta na ulit ako sa bungan. Inay! 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 Anak? Bakit? Pagod na pagod ka. Ano nangyayari sa'yo? Nasaan si Crispin? At, anak? Ano nangyayari sa mo? Tumakas kami sa simbahan, Inay. Dahil pinaratangan kami ng hindi namin ginawa. Sino sabi mo, anak? Alam mo naman, pinalaki mo kaming tapat, Inay, di ba? Hindi namin yun magagawa. Halika ka rito. Lilinisan ko ang iyong sugat. Ano nga ba talaga nangyari sa kumbento, anak? Bakit nagkaganyan ang iyong ka? Binugbog po kami dun, Inay. Nino? Ni Padre Salvi po. Ano? Ngunit, nasaan si Crispin? Hindi ba dapat magkasama kayong dalawa? Nagpaiwan po siya sa simbahan. May isa sa ayos daw po sila, Inay. Wala ka ba sa inyong sinasabi? Wala ka bang itinatago sa akin? Opo, Inay. Kung gano'n, magpahinga ka na sa kwarto at gagamutin ko ulit mamaya ang iyong sugat. Crispin! Crispin! Anak, Basilio. Anak, ano nangyari sa'yo? Si Inay, Crispin, ako napapanaginipan, Inay. Inay, may pagtatapat po ako sa inyo. Ano yun, anak? Papayag ko po ba kung aalis ako bilang sa kristal sa simbahan? At bakit naman, anak? Nabalitaan ko po kasi naghahanap si Senyor Ibarra ng tao. Kailangan nila ng tao para sa mag-aalaga sa kanilang baka at kalabaw.
Ayun ba talagang gusto mo? Opo, Inay. Ipapasok ko rin po si Crispin sa bahay nila Don Anastasio. Upang sa gayon, magbigyan ko kayo ng magandang buhay pati na si Crispin. Kung ayun talaga ang gusto mo, anak, susuportahan kita. Salamat, Inay. Di mo ba nabalitaan na tumakas pala si Christine at saka si Basilio sa simbahan? Ha? Oo nga eh. Yun nga yung sabi-sabi sa labas. Oo, naririnig ko eh. Oh, si Sisa pala yun. Magandang umaga sa inyo mga binibini. Nais ko lamang itanong kung nasaan si Padre Salvi. Gusto ko lamang ibigay sa kanya itong mga protest mo. Ay naku, Sisa, hindi pwede. May sakit si Padre Salvi. Lagay mo man sa tabi. Ganun pala. Maraming salamat po. Nakakapagod mo. Kaya Alam mo nga. ba, pagkatapos ko, maglalaba pa ako. Baka magsasai pa ako. Ang dami natin gagawin. Maraming salamat mga binibini. Paparito na ako. Sisa, mag-iingat ka ha. Mainit yung mga mata ng Guardia Civil dahil sa mga anak mo. Ha? Bakit? Anong ginawa ng mga anak ko? Alam mo ba, ang sabi-sabi din, maaring ano mga oras ay huli na ito ang mga anak mo. Ano? At baka sumunod ito sa ipak ng asawa mo sa bungero. Paparito na ako. Kailangan ko na magmadali. Sisa, bilisan mo. Baka di mo maabutan yung mga anak mo. Maraming salamat sa pagsama. Walang anuman, Ibarra. Naway mahanap na ang bangkay ni Don Rafael. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Hindi ba't isa ka sa kasama sa libing ng aking ama? Oo, Ibarra. Alam mo bang napakalaki ng naitulong nito upang mapaganda ang kalidad ng edukasyon sa San Diego, lalo na sa may hirap. Ngunit tinutulan ito ng mga pari. Tinutulan? Mga pare? Hindi ba't dapat isa sila sumusuporta ng hadikain ng aking ama? Oo, Ibarra. Ngunit simula nang mawala ang iyong ama, wala nang kaayusan ng San Diego, lalo na sa sektor ng edukasyon. Kaya at laking pasasalamat ko na mapag-alaman ko na magpapatayo ka ng paaralan. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Kakausapin ko ang mga mayor at matataas na tao. Tutulong ako. Maraming salamat, Ibarra. Tara na't maglibot. O Maria, narito ka pala sa San Diego? Kadarating lang namin. Ano pakay mo sa aming bahay? Naparito ako upang aniyahan ka dahil pupunta kami ng Lawa kasama ng ating mga kaibigan. Nais mo bang sumama, Maria? Oo naman, Ibarra. Nagagalak ako sa iyong paanyaya. O siya, aasahan ko yan. Ngunit ako'y paparito muna dahil may mahalaga pa ako pupuntahan. Mag-ingat ka, Ibarra. Padre Salvi, magandang araw. Magandang araw, Maria Clara. Isabel, Mano po, Padre Salvi? Ano po ang inyong nais sa aming kasita? naparito ako upang kausapin si Kapitan Tiago. Bueno, narinig ko ang panyaya ni Ibarra kay Maria Clara sa Lawa. Isang picnic? Magandang plano yun upang magkakalalang mga Ginoo at Pilipini, Padre. Hindi ba't kailangan ng titingin sa kanila? Lalo na't kailangan nila ang matanda. Nakukuha ko ang iyong punto. Kung gusto niyo po ay kayo na lang po ang sumama sa kanila upang Iniisip mong yan, Isabel. Kung gayon ay sasabihan ko si Maria Clara. Mabuti. Sa pagkakaalam ko, dito nakatira sila Crispin at Basilio. Ito na nga. Crispin? Basilio? Bakit po kayo narito? Nasaan ang mga anak mo? Ngunit, hindi ko po alam ang yung sinasabi. Alam mo, Sisa, madali lang naman kaming kausap. Magbabayad ka sa amin o ibibigay mo mga anak mo. Wala po akong salapi at hindi ko po talaga alam ang yung sinasabi. Halika rito! Ikaw na lang yung kulong namin! Wala po talaga ako alam sa inyo sinasabi. Huwag ka nang Sumama ka na lang. bigla. Hindi ko po talaga alam. Crispin! Basilio! Ako ay natatawa sa iyong kwento, Maria. Muntik na akong magalpak sa tuwa, Maria. Hindi ba't nakakatuwa ang kwento ko? Naway walang mangyaring masama sa atin mamaya. Sinabi mo pa, hindi ba nung nakaraan lang? Si Neneng, hinabol niya manok na kapitbahay. Hinabol ito hanggang siya ay matuka.
Tunay na maganda nga, Ginoong Ibarra at Maria sa lugar na ito. Tila napakatagal naman ang paghihintay natin dito. Hindi ba't napakadali lang naman ang mamimigit ng isda? Madali lang naman siya, Ibarra. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya. Magantay lang tayo at makakahuli rin tayo. Baya! May baya! Ano lang ni? Saan? Elias, Ibarra! Elias! Ibarra! Tulungan mo ako dito! Ibarra! Okay ka lang, Ibarra? Ibarra, Elias! Ano nangyari kay Elias, Ibarra? Ibarra, bilisan mo! Dito! Elias, Ibarra! Ano si Elias? Si Ibarra, kailangan mo si Ibarra! Ibarra! Ano nangyari? Asa na ang ano? Nakatakas ang iba. Nakatakas ang buhaya! Hindi niyo ba nabalitaan? Kaya nabaliw si Aling Tisa dahil nawawala ang kanyang mga anak. Kung bali-balita rin, nagtalo si Don Filipo at Padre Santi sa nangyari. Mas pinalagaan pa ang 2 onsa kaysa pagkawala ng mga bata. Tunay nga nakakalungkot ang nangyari sa simbahan, hindi ba? Sandali lang, anak. Suotin mo tong locket. Napakaganda naman ito, Ama. Tandaan mo, si Crisostomo Ibarra ang panauwi natin ngayon. Alam mo naman na nailathala siya sa dyaryo, hindi ba? Opo, Ama. Hindi ba't napakagarbo ng ating handaan ngayong taon? Simple lang yan. Dahil si Crisostomo Ibarra ang ating sasalubungin sa taon. Kay sarap isipin na may isang Ibarrang umiibig sa akin. Magandang gabi, Don Tiago. At sa'yo na rin, Maria. Crisostomo, nandiyan ka na pala. Maria, tumaruan ka muna at kami may pag-usap. Opo, aming Ama. Naway maganda ang inyong pag-uusap. Don Tiago, naparito ako upang ibalita sa inyo na tuloy ang pagpapatayo ko ng paaralan. Ngunit ako ay may isang problema. Hindi ko alam kung ano ipapangalan ko sa paaralan na nais kong ipatayo. Kung alam lamang ang pag-uusapan, sapat na ang San Francisco para sa paaralan. Magandang suwestyon. Well, Tsaka nga pala, Ama, inaanyayahan lang ni Crisostomo Ibarra para maglakad-lakad sa plaza. Kasama ko naman ang mga kaibigan kong si Ende. Paano mo ba akong payagan? magandang maglakad-lakad ngayon sa plaza dahil bisperas na ang pesta. Maaari mo bang payagan si Maria Clara? Don? Sige, pero bago maghapunan na dapat nandito na kayo, kasama natin sa pagkainan si Padre Damaso. Ibarra, kung gusto mo, sumama ka na rin sa ating hapunan. Pagpaumanhin yun, Don Tiago, sapagkat may kailangan akong tapusin ng mga oras na yan. Ngunit, ihahatid ko si Maria Clara ng ligtas. Sige, mag-ingat kayong dalawa. Nalaga, hindi mo makain lahat ng pera niya. Pambibili ko lamang ng aking makakain. Wala akong pera ngayon, pero itong lakit ko. Ito na lamang po. Sandali, Maria Clara. Hindi ba makagalit ang iyong ama? Sapagkat siya ang nagbigay niyan. Hayaan mo na, Ibarra. Sasabihin ko na lang na nalaglag ito habang naglalakad tayo. Ingatan niyo po iyan. Matagal na ba magsimula ng pagbili mo ng misa? Naantay pa ang alkalde mo yun ng bayan. No, sinasadya niya lang magpaulit para mapansin ng lahat ang kanyang pagdating. Suot niya pa ang nagkikiswapang medalya na simbolo ng kanyang tungkulin sa pangalan. Hayaan niyo na nga siya.
Simulan na ang banal na misa. Según la palabra de Dios, ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila'y turuan. Hindi mo inalis sa kanilang bibig ang iyong tinig at binigyan mo sila ng tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Esta es la buena noticia de Dios. Salamat sa Diyos. Ang dapat tularan ay sina Haring David, ang mapagwaging si Gideon at si Roldan na isang tapat na mananampalataya. Katulad ng maraming tao, ayon sa versikulo 1 Timoteo 2:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. O Alvarez, kung hindi mo maintindihan ay maaari ka nang lumabas. At bakit kayo inaantok sa bahay dalaminan? Nawawala ba kayo sa inyong sarili? Ako'y naiinis. Bakit hindi nagpakita sa akin si Ibarra ngayong araw? Isa pang kinaiinisan ko, ang pagpaanyaya sa akin ng aking ama sa pagsasayaw na ito. Hindi ba mas maganda na sumama tayo? May komedya at kasiyahan bago ang pista. At ano iyang sinusulat mo? Isa ba iyang liham? Oo, Andeng, isa itong liham. Maaari mo pang ibigay ito kay Crisostomo? Dahil ako'y nag-aalala sa kanya at hindi ko siya nakita ngayong araw. Maaari mo pang ibigay ito ngayon din? Sige Maria, makakaasa ka na makakarating ang liham na ito. Masyadong tahimik ang aking tahan. Kumanta ka. Kumanta ka. Punyet! Sabi ko kumanta ka, di ba? Kumanta ka! Magaling. Mga gwardiya. Kasi masusunod po doon niya. Sisa! Sumayaw ka! Sisa! Sumayaw ka! Kung hindi, babarilin ka namin. Hanap ko na po si Crispin po si Pag sinabi na sumayaw, sumayaw ka, iyak-iyak mo ba? Sige! Sumayaw ka, naiintindihan mo? Konsolasyon! Ano? Hindi mo magawin lang! Pakainin nyo! At gamitan sa sisa! Pag nalaman kong masaya yung mabahan ko ng kalagayan, nalalagot mo sa akin. Hindi ka, di ba? Susunod ko ay nila. Mawas, lang na konsolasyon. Mag-usap tayo. Crispin! Basilio! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Nakalak ko! Nakalak ko! Hindi ko kaya! Nasaan na kayo? Basilio! Lapit na kay nanay! Ipagluluto kayo ni nanay ng paborito niyo! Huwag siya nang taguan ng nanay! Crispin! Basilio! Ano na? Ano na ang mga anak ko? Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Sana yung mga anak ko! Mga anak ko! Kapitan Pablo. Elias. Kamusta na Elias? Naparito ka muli. 6 na buwan na rin nang huli tayo magkita, Kapitan Pablo. Nagagalak ako at nakapagkita tayo muli. May nakita ka na bang aanib sa grupo natin? Meron ako isang kaibigan, Kapitan Pablo. Si Crisostomo Ibarra. Isa siyang ginoo na nakapag-aral sa ibang bansa. Makakatulong siya sa atin upang ihatid natin ang hinain nating mga kababayan kay Kapitan General. Kung alam niya at kaya niyang lumapit kay Kapitan General,
itutuloy ko pa rin ang paglusob sa kwartel. Huwag kang mag-alala, Kapitan General, Kapitan Pablo. Dahil pipilitin kong akayin si Crisostomo Ibarra sa ating organisasyon, sa ating revolusyon. Dahil isa siya sa mga katulong upang mabigyan ng hustisya ang ating pamilya na pinatay at inagrabyado ng mga gwardiya sibil. Malapit na magtakip si Elias. Malis ka na at baka makita ka pa ng mga gwardiya sibil. Huwag kang... Alam mo naman na napakainit ng mga mata nila sa akin. Huwag kang mag-alala, Kapitan Pablo. Pipilitin kong makaanib si Crisostomo Ibarra sa atin. Ngunit kung hindi man siya umanib sa atin ay huwag kang mag-alala dahil yung suporta ko ay sa'yo pa rin. Andito ka lang pala, Lucas. Kanina pa kita hinahanap. Pwede ba ako makahingi sa'yo ng pabor? Ano yun? Hihiram lang sana ako ng pera sa'yo. Ipapantaya ko lang sa sabungan. Papahiramin kita ng pera, pero sa isang kondisyon. Ano yun, Lucas? Ikaw at ang mga kasama mo ay sasama sa pagsugod sa kwartel. Ayoko, Lucas. Di ba masyado mapanganib ang gagawin natin? Kung ayaw mo, kalimutan mo na ang sinabi mo. Sandali, Lucas. O diba, sabi ko sa'yo. At magbabago din ang isip mo. Ito ang paunang bayad. Masusunod, Lucas. Parating na ang kagamitan. Umalis ka na. Masusunod, Lucas. Ayan na si Doña Victorina, akay-akay ang kanyang asawa. Tama ba sa buong dito? Ang papangit ng mga bahay at walang kaabog-abog na daanan na lang tayo ng mga tao. Mga Indio talaga? Mga walang galang? Hayaan mo na sila, Victorina. Anong tinitingin-tingin niyo yan? Nainggit pa kayo sa amin. Mahal kong esposa, huwag ka na gumawa ng iskandalo. Huwag kang kumarang-harang riyan. Baka mahulog ang pustiso mo. Ako, maingit. Di hamak na mas maganda ako sa iyo. Hoy, para sabihin ko sa iyo, Doña na asa sa Alperes. Ako, aasa sa Alperes. Naiibang ka na ba? Oo, hibang na ako. Kasi ako, sopistikada akong tao. Eh ikaw? Para sabihin ko sa iyo, Doña Pupot, malalakas lamang na tao ang maaaring maging Alperes. Hindi ka tulad ng asawa mong pilantod. Talagang ginagalit mo ako? Diyos ko, magsitigil na kayong dalawa. Walang modo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Dapat ikaw ang bumili ng damit. Hoy, ikaw, napakayaman yung tao, ngunit wala kayong pambili ng magandang asal. Umayos ka nga, Alperes. Akala mo napakaganda ng ugali mo. Magsitigil kayo! Mga edukado kayong tao at ganyan ang mga asal ninyo. Kayong mga nanonood, magsiuwi kayo. Magkumpisal kayo para sa mga kasalanan ninyo. Kapitan! Oh, Ibarra, naparito ka. Anong pakay mo? Si Isabel, nandiyan mo ba si Kapitan? Wala si Kapitan Tiago ngayon. Anong pakay mo? So sana ibalita sa inyo na nawala na ang bisa ng pagka-eskumikado ko. Naku, napakagandang balita, iho. Halika sa taas at ipaghahain kita. Hindi na ho, tiya. Dahil parito lang ako upang kamustahin si Maria kung kamusta siya. Si Maria ay nasa taas kasama si Ginoong Linares. Sige ho. Mauna na ho ako. Sige, Salamat ho. sige iho. Ibabalita ko na lang kay Maria na napadaan ka. Ibarra, narito ka pala. Mabilis na lang ang paggawa ng iyong paralan. Ilang buwan lang ay magbubukas na ito. Saka na natin pag-usapan yan, pagkat may mahalaga pa akong pupuntahan. Sige, Ibarra. Siya nga pala, ibigay mo sa akin lahat ng listahan ng mga trabahador upang makita ko kung sino-sino sila. Sandali lang, Ibarra. Kukuhain ko lamang siya sa opisina. Salamat. Bara. Oh yes. Magkita tayo mamaya bago magtakip si Maui Bara. Ibarra, narito ang listahan ng mga manggagawa. Maraming salamat. Elias!
Bara! Ika na pa rito. Pagpaumanin mo kung dito tayo mag-uusap sa lawa na to. Alam mo naman, Ibarra, na isa ako sa mga sumasalamin sa mga naaapi. At hindi ka sumanib sa amin. Tulungan natin ang mga hinaing ng mga naaapi. Ngunit lubhang napakadelikado ng plano niyo, Elias. Kung gusto niyo na magandang bayan, manapay kausapin niyo na lang ang Kapitan General. Ibarra, walang kwenta ang pera na binigay mo sa amin kung hindi ka sasanib. Tulungan natin ang mga sabing palad. Ibarra, kung hindi ka rin naman aanib sa amin, ay sasabihin ko na lang sa mga sabing palad na ayaw mo sumapi. Sige na, Elias. May mahalaga pa akong oras na pupuntahan. Salamat. Sa Diyos na lang natin ang mga problema ng mga sabing palad. Paalam, Crisostomo. Halika na, Maria. Kumain ka na. Ayoko, Sinang. Maria, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Ayoko nga, Sinang. Paghahain pa rin kita, Maria. Padre! Padre! Ipahinto niyo kasal namin ni Linares! Wala ka lang magagawa, Maria. Pumanaw na si Ibarra. Hindi! Hindi maaari ito, Padre! Ngunit, kailangan mong ikasal kay Linares dahil poprotektahan ka nito sa mga kalaban. Hindi ko kailangan ng protection, Padre! Kung gayon, ay papasok na lang ako sa kumbento o magpapakamatay! Kasi ikasal sa taong hindi ko naman iniibig! Wala na si Crisostomo! Wala na ang iniibig ko! Huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo, Maria. Alam kong naguguluhan ka. Pero, huwag mong gagawin ang mga bagay na iyan. Wala! Wala ka nang magagawa sa desisyon ko, Padre! Maria! Ikaw ang kasiyahan ko, anak. Anak! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Panginoon, tawarin mo ako sa aking pagkakasala. Huwag niyong idamay sa Maria sa mga kasalanan ko. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na buong buhay ko ay puno ng kasinungalingan. Hindi ko matanggap na bunga ako ng immoral na relasyon. Bakit sila pa? Pinalaki niyo ako. May takot sa Diyos. Pero bakit niyo nagawa ito? Ikaw, Padre. Ikaw na alagad ng Diyos. Na puro kabutihan ang tinuturo. Bakit niyo nagawa ito? Bakit niyo nagawa ito? Na parang kang si Judas. Katulad mo lang din pala si Judas na nagpapanggap na nagtuturo ng kabutihan. Pero isa lang din pala ibang ito. Kinakabahan ako. Ito na ata ang araw ng pagsugod nila. Padre Salvi, maaari ka na lumabas. Wala nang panganib. Ibarra, alam na ng taong bayan ng pagsugod. Inay! Asan ka, Inay? 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 Inay, ikaw ba yan? Inay, ako to! Si Basilio ang inyong anak! Hindi. Inay! Tanggap ko na wala na akong asawa at mga anak. Ako ito, si Basilio! Ang inyong anak! Basilio, anak? Demonyo ka, no? Hindi. Siguro kasama ka ng mga praile. Hindi, Inay. Akala niyo ba? Hindi. Makukuha niyo ako? Ako ito, Inay. Hindi niyo ako makukuha! Inay! Demonyo! Nalaman mo ako! Demonyo! Nasaan na kayong mga yun? Mukhang natakasan tayo. Demonyo! Hindi niyo ako mahuli! Ah! Sino ka? Kayo! Ah! Layuan niyo ako! Sandali! Maawa kayo!
Inay! 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 Basilio? Inay, ako to si Basilio. Hindi mo kaming iiwan, Inay. Mahal kayo ni nanay. Kayo ni Crispin. Inay. Nay! Ibarra! Magpalit tayo ng damit! Bilisan mo! Ibarra, pumunta ka sa Mandaluyong. Magtago ka doon. At huwag ka magpapadiskubre. Dadaling ko ang kayamanan mo para makapunta ka sa ibang bansa. Ngunit paano ka, Elias? Sasama na lang ako sa'yo. Hindi maaari, Ibarra. Mas kailangan ako ng mga mahihirap at mga sawing palad. Mas kailangan nila ako. Elias, magturingan tayo ng magkapatid para hindi tayo mahuli ng mga gwardiya sibil. Hindi maaari, Ibarra. Hindi pa kaya ng pwersa ng mga tao natin ngayon ang mahihirap ang pwersa ng mga gwardiya sibil. Mapapahamak lang sila sa gagawin mo desisyon. Magtago ka dito, Ibarra. Bilisan mo, nilibangin ko ang mga gwardiya sibil. Magtago ka dyan. At kahit anong mangyari, huwag ka magpapadiskubre, Ibarra. Paalam, Ibarra, hanggang sa muli. Ginoo, sino ka? Sino mo ako? Halika rito. Dito mo kami ilubin ng iyong ina. Sa mga puntot ng mga Ibarra. Masusunod po, Ginoo. Mamamatay ako nang hindi maaabutan ng buong liwayway sa aking bayan. Kayong makamalas sa kanya, batiin ninyo siya, at huwag ninyong kalimutan ang nangungubilid sa dilim na gabi. Ikaw, Pinata, sa gilid ng mga talahiban, mayroong mga supot at salapi doon. Gamitin mo yun para sa iyong pag-aaral. Susunod po, Ginoo. Sundin mo na ang sinabi ng Ginoo. Ako na ang bahala sa mga bangkay. Sige na, malis ka na. Susunod po, Ginoo.